Welcome back to Pageant Mag Philippines, and yours truly is Francois. Audio Jungle. Audio Jungle. Please don't forget to subscribe and click the bell notification for more updates. 18 years old by the time she arrives in the host country and should be 28 years old by the pageant night, which will be in November. And considering the fact that we still don't know what's going to happen in the next few months, and there might, who knows, it might be moved again or might be postponed. Hopefully not, and knocking on wood. Um, uh, it's still the same. It hasn't changed. It's 18 to 28 years old. It's pretty much the same as most international pageants out there. I think our national directors know about that as well. Ano naman ang buong Philippine pageantry pagkatapos mag-announce ng Miss International Organization ng bagong age limit. So, naging issue na naman to para sa mga pageant enthusiast na may mga sinusuportahan na lalong-lalo na sa Binibining Pilipinas 2020-2021. So, ang pinaka-affected sa announcement recently ay ang pambato ng karamihan na si Vicky Rushton. Na si Vicky Rushton ay turning 29 sa May 2021. Ayon sa announcement ng Miss International Organization, ang delegate ay kailangan 18 to 28 years old sa November 2021. So dahil sa announcement na to, marami ngayon ang nagulat at ang tanong, paano si Aling Vicky? So kung wala na ngayon si Vicky Rushton sa list ng possible candidates na pwedeng ipadala to represent the Philippines sa Miss International, so sino ngayon ang maaaring mag-represent ng Philippines sa Miss International 2021? Last year, nag-announce ang Miss International Organization na lahat ng mga 28 years old na delegates ay pwede pang lumaban sa edition na magaganap sa ngayon regardless na magte-29 sila this year sa 2021. Ngunit dahil dito sa pagbabago, marami ngayon ang nagtatanong kung sino nga ba dapat ang ipadala. Sa 39 official candidates ng Binibining Pilipinas, marami ang pwedeng ipadala sa Miss International competition this year. So, isa na ron si Maureen Montaigne na turning 28 in July. So, very eligible pa siya to compete on November 2021. Si Maureen ay may experience na rin sa international competition dahil na-represent na niya ang Philippines sa isang international competition in 2019 kung saan first runner-up ang Pilipinas. Pangalawa ay si Samantha Bernardo na turning 28 din in November this year.
Well, si Samantha Bernardo ay marami na ring experience. Sa Binibining Pilipinas pa lang, na third time niya this year sa Binibining Pilipinas. Might as well, 3 times is a charm. Pangatlo ay maaring si Karen Lori Mendoza ng Iloilo. Well, bago pa lang si Karen Lori sa national pageant, pero makikita ang potential kay Karen Lori na pwede niyang mai-represent ng maayos ang Philippines o ang Pilipinas sa Miss International competition as well. And bata pa si Karen Lori. Pangapat ay si Hannah Arnold ng Masbate. So, ito naman yung second time ni Hannah Arnold na sumali sa Binibining Pilipinas. The last time na sumali siya ay 2019 kung saan nag-top 15 siya. And finally, nakikita ko rin si Gabi Basiano o Gabriel Basiano ng Eastern Samar. May experience na rin siya sa international competition na na-represent niya ang Philippines sa China at may placement siya. Hindi din lang Binibining Pilipinas ang nasalihan ni Gabi ng national pageant, kundi galing na rin siya sa ibang mga national pageants. So at least dito sa 5 ito, maaaring isa sa kanila ang magre-represent ng Pilipinas sa Miss International 2021 na magaganap sa November. So ayun na nga, nakakalungkot yung balita ng Miss International Organization. Pati ako nalungkot ako dun sa balitang yun dahil nalungkot ako para kay Vicky Rushton kasi syempre ilang beses na rin sumali si Vicky Rushton sa Binibining Pilipinas and alam naman natin na deserving din naman si Vicky na mag-represent sa Pilipinas sa international competition o sa international arena. Pero syempre, rules are rules. Wala nang magagawa doon. Organization, design organization, gumawa ng rules nila. So wala tayong karapatan para i-break yung rules nila. Unless perhaps magkaroon ng palabra de honor ang Japan o kaya ang Miss International Organization na panindigan ang kanilang unang sinabi noong 2020 na tanggapin ang mga magte-turn o kaya yung mga 29 years old na this year. So, for Vicky Rushton, good luck pa rin. Hopefully, magkaroon ka pa rin ng chance na i-represent ang Philippines sa international arena. Well, nandiyan pa rin naman ang Miss Globe. Hopefully, okay pa rin sa iyo ang Miss Globe. And hopefully, manalo ka ng isa sa mga 4 na crowns na mapapanalunan ngayon sa Binibining Pilipinas. If you have anyone in mind na sa tingin nyo ay maaaring lumaban sa Miss International this edition, please don't hesitate to comment down and I'll definitely reply to your comments. Thank you once again for watching and please don't forget to subscribe and click the bell notification for more updates.